Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. And DJ Lance with an X. Ayun, DJ Lance with an X. Meron tayong huling isa shoutout dyan, kaya ilaban mo na yun. Eto na, shout out sa mga taong laging nagre-reklamo pero hindi gumagalaw para sa pagbabago. Shout out sa inyo. Shoutout sa bawat Pilipino. Exactly. Oy, DJ Lance with an X, naniniwala ka ba na ang isang Pinoy o typical na Pinoy ay mareklamo? Yes. Talaga? Mareklamo siya kasi alam niyang meron pang pwedeng ibigay sa kanya na mas maganda. Pero hindi na ibibigay. Hindi na ibibigay. Bare minimum lang yung naibibigay sa kanya. Saan ba tong aspeto natin kaya kayang ilagay ito? Pag-ibig, trabaho, pagsisilbi sa bayan. Trabaho at pagsisilbi sa bayan siguro. Mas pasok siya. Ay, ayaw sa pag-ibig. Uy, diba sa pagsisilbi sa bayan, nagkaroon ko ng experience doon? Yes, dati tayong Sangguniang Kabataan Secretary ng Western Bicutan. The biggest barangay in Taguig. Wow! So, kumusta naman ang pakiramdam na makapaglingkod sa bayan? Masayang makita na ang sukli sa trabaho mo ay ngiti at pasasalamat. Pero, syempre, hindi pa rin may iwasan na merong mga nagrereklamo. And how do you deal with that? Papaintindi mo na kaya ganito lang yung naibigay natin dahil may mga ganito tayong restrictions, ganyan. Gusto man nating ibigay lahat, pero hindi kaya. Kasi kung kaya naman, bakit hindi? Totoo. Diba? Ano yung pinakamasakit na naireklamo sa inyo o natanggap mong salita mula sa isang tao na nandun sa Taguig? Siyempre, di na mawawala yung usapin ng korupsyon kahit mga bata pa. Binabato na ng, ay, mga korap yan, ganyan-ganyan. Bata pa? Mga ilang edad to? Mga teens. Kasi isang Sangguniang Kabataan, mga teens eh. Nagsisimula na mga... Oo, alangan namang matanda sila. Oo, ganyan. Parang pinakamatanda na sa Sangguniang Kabataan na pwede ka na lang maging makapasok sa posisyon is parang 24. Hindi ako nagkakamali. Ganyan. 24 years old. As early as 18, as old as 24. Eh, syempre, hindi naman lahat nakakaintindi pa. Correct. So, kailangan mo talaga ipaintindi. Hindi mo pwedeng isubo na lang sa kanila. Kailangan nguyain mo na din. Para sa kanila. Para lunukin na lang nila. Ganon siya ka very detailed. Na usapin. Eh, syempre, dumadating din sa punto na parang ikaw nalulungkot ka din. So, paano mo pinapasaya yung sarili mo pag ganun? Kaya malaking impact kapag yung mga kasama mo sa trabaho, mga ka-vibes mo. Tsaka, lagi din nating isipin na karapatan nilang magsalita. May ganon. So, hindi nyo naman binablock na parang, okay, wala kaming pakialam. Never pa. Hindi pwede. Ako, baka bumalik sa amin yun. Talaga? So, pakikinggan mo rin sila dahil baka may punto rin sila. Oo. Lalo na naalala ko, nung COVID, dito, nagbigay kami ng, sabi wala pa kami budget ng SK. May mga sponsor kami ng sabon, ng mga alcohol. Tapos may mga magpo-post ng, laki-laki ng budget nyo, ganito lang binigay nyo. Tapos hindi naman sila aware na hindi pa kayo nabibigyan ng budget. Parang pasalamat na lang, sana awa na lang. Kumbaga, imbes na magreklamo, bakit hindi tayo magpasalamat na lang sa natatamo? Tsaka pwede namang magtanong. Ayan. Oo, imbes na magreklamo, magtanong tayo na bakit ganito lang. Totoo. Hindi yung mag-blame ka agad na namin yung pera, ganto. Naman pala, kung maraming pera, bakit hindi? Wala. Totoo. Kumbaga, minsan kasi meron tayong sense of entitlement. Correct. Parang, exactly. Totoo yan. Sense of entitlement, meaning, gahaman, gano'n. Charot lang with harot. Sense of entitlement, ito yung minsang sakit ng isang tao eh. Hindi siya yung sakit na parang, okay, health issue. Hindi siya gano'n. Kumbaga parang perspective, correct, mindset type of issue sa sarili. Kung marunong kasi tayong mag-acknowledge ng mga binibigay sa atin, feeling ko mas peaceful yung mundo. Tsaka, ang nakakatawa pa, DJ Rocky, kayang-kaya na lang magsalita sa mga kabataan pero tikom kapag mas mataas na. Ganon. Bahag ang buntot. Exactly.
Ang daming ganyan. Yung sobrang madada pagdating sa social media, pag nakatalikod ka o kaya naman Diyos ko. keyboard warrior lang. Correct. O kaya mga Marites, Marisol, lahat na ng klaseng Marie. Pero kapag nandyan na yung mga taong involved and yung right avenue or channels na pwedeng reklamaduhan, Yes. walite kom. Hindi nila detect yung advantage. Actually, alam mo, na-realize ko lang din kasi recently, nagpunta kami ng isang hotel sa may Tagaytay na wala kasi kaming choice kundi doon magstay ng friends ko. Tapos, gusto ko magreklamo kasi sobrang tigas nung mismong bed nila. Tapos, ang daming mga dapat pang i-improve doon sa hotel. So, nagrereklamo doon sa mga kasama ko lang naman. Pero, nireklamo ko rin din siya sa mismong reception. Tapos, na-realize ko habang kumakain kami ng breakfast, sabi ko, naku, parang hindi tamang channel or may tamang proseso pa para makapagreklamo ako. Dapat i-email ko. So, alam mo yon, kumbaga, meron pong tamang proseso para marinig yung inyong mga vulnerabilities o di kaya naman ang inyong mga saloobin o comments tungkol sa mga na-purchase ninyong produkto Tama. or serbisyong natatanggap ninyo, natatamasa ninyo. So, idaan po natin sa tamang proseso. Exactly. yun. Tsaka ang magiging produkto nun, although hindi man nangyari sa'yo, sa mga susunod na pupunta, better na. Totoo. Diba? Hindi na lang para pansarili mo. It stops with you. Ayun. Kumbaga. Oh, ang taray ng mga wordings mo pang politiko talaga. Magulat na lang ako. Susunod ka ng presidente ng Pilipinas. Anyway, maraming salamat DJ Lance with an X sa pagtanggap ng aming imbitasyon dito para maging student radio jock. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Ang saya. Ang saya dito sa Love Radio. I feel belong. Talaga, Yes. you belong. Pero wag muna kaming aagawan ng trabaho. Pero pinagaan mo yung trabaho ko Yeah, ngayon. thank Alam you mo, din every po. Saturday talaga gumagaan yung trabaho ko kasi may kasama ako. Anyway, imbitahan mo naman yung mga kabisyo natin out there na maging student radio jock. Ayan, mga kabisyo, kung gusto nyo ding ma-experience, makapagsuot ng headset na ganito at magkaroon ng background na very colorful, punta lang po kayo dito sa 90.7 Love Radio MBC Building. Sa entrance may guard, iwan nyo lang po yung pangalan ninyo, contact number, and school. O kung naiinitan naman kayo, mag-email kayo kay DJ Rakitera. Ang email niya ay rakitera@gmail.com. Same information, pangalan, contact number, at school. Yes, wag niyo po ako sesendan ng mga pics ninyo na kita yung Ano yan? Hindi ko po kailangan nun. I mean, kita yung mukha ninyo sa resume. Tama. Ayan, or curriculum vitae. Hindi ko po kailangan yun. Kailangan ko lang ng contact number ninyo kasi gusto ko kayong tawagan agad. Yan. O baka may gusto ko rin pasalamatan or baka may gusto ko i-shoutout pa for the very last time. Or baka meron kang negosyo na gusto mong i-promote. Negosyo very soon, hopefully. Gusto ko lang unang magpasalamat sa kaibigan ko, Jerome Munsalud, Ayun, for allowing me for this opportunity. And gusto ko rin kayong imbitahan sa Cine Makati and Docu Makati na gaganapin sa University of Makati Auditorium ngayong May 23, 2024, 8 a.m. to 6 p.m. And again, shout out sa pamilya ko, mama, papa, mga kapatid ko. Hello po. Ayun wait lang. Ano munang role mo dun sa cinema? Cine Makati, supporter Makati. lang din. Supporter. Kasi dati kami yun kami nila yung yan. Okay. Ang nakakatuwa naman na hindi pa rin namatay yung pagmamahal mo sa arts. Dapat. At hindi dapat mamatay. Exactly. Arts give us life. Totoo yan. Lalong-lalo na yung iba dyan. Yung ka-arts yan. Correct. As simple as that. Diba? Ayan. So anyway, maraming salamat once again, DJ Lance with an X all the way from University of Makati. So kabisyo, nakapiling niyo po kami ni DJ Lance with an X. Dito lang yan sa Love Radio Academy wherein we feature students from different universities. Sa susunod po uli na Sabado, kapiling si DJ Rakitera. And DJ Lance with an X at kayo'y nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!